Ano bang gusto niyong unahin natin? Alright? Tignan natin 'to. Unahin natin ang breaking news, okay? Actually, this is breaking news. Kailangan kilala niyo ang, taong ito, itong si Mark Anthony Sayarot, okay? Na kung saan, laging isinasama sa mga state visit, lalo na po nung nakaraang 2022 sa New York. Alright? So ngayon mga kababayan, tignan natin 'to. Okay? Saan ba si Sayarot dito? Si Sayarot ay pakita lang natin yung kanyang picture. Dito ba siya? Nawala na sa ating mga list. Okay, anyway, ito. Okay. So yan si Mark Anthony Sayarot, okay, na nahuli ng nagluluto ng pulburon sa Ayala, Alabang noong 2022. Okay, pakita natin dito sa kabila. So noong 2022 po, ulitin natin, nahuling nagluto ng pulburon at isinama, ayan, no, November 18, at isinama yan sa kanilang mga state visit, lalo na dyan sa New York. So ano ang chika boom boom dyan? So, inaraw-araw ko yan. Isang taon kong pinag-usapan yan si Mark Anthony Sayarot at tinutukan natin. Alright? Sabi ko nga sa inyo, hindi yan nakulong. At ayon sa ating puting ahas, instead na makulong at non-bailable po ang kanyang kaso, nakalaya yan at nabigyan pa ng proteksyon ng gobyernong ito ayon sa ating puting ahas. And during that time, noong November 8, bago siya, kung hindi pala siya nahuli, okay? Kung hindi siya nahuli nung November 18 of 2022, siya dapat ang ilalagay ni Bangag at ni Liza diyan sa Bureau of Customs. Kaya naman, instead na siya, dahil syempre, sa sobrang, alam natin na napakakapal, napakawalang hiya, napakahudas talaga ng gobyernong ito, mayroon pa silang konting kahiya na hindi nila inappoint sa Bureau of Customs. Pero mainit-init, galing sa ating puting ahas, kailangan na nating i-preempt at malaman na ninyo. So, kung ito ba ay itutuloy nila or hindi. Pero pinapaabot sa atin ng ating mga puting ahas sa Bureau of Customs na itong si Sayarot ay ipapalit kay Rubio na isa ding kawatan at sangkot at na kasama pa nga yan doon sa privilege speech ni Ping Lacson. May mga video na tayo pinakita niya na sangkot talaga yan sa mga extortion, bribery, smuggling dyan sa Bureau of Customs noon pa. So ipinaparating po sa atin ng ating puting ahas na kailangan daw po ninyong malaman na may plano si Bangag Jr. na i-appoint itong si Mark Anthony Sayarot. Kasi nga, pawalang sala po yan last month. Okay? Naalala nyo, napawalang sala siya. So ang tanong, sino ang nagmaniobra ng kanyang kaso? 2 tonelada pong pulburon papuntang na na-intercept ng Australian Federal Police ang kinasangkutan niyan. Yung absuelto niya, yung nahuli sa Ayala, Alabang na 1.8 tons din, pahilig talaga sila sa 1.8 tons, na nahulihan nga siya ng pulburon manufacturing plant na kung saan ay may mga kasangkot pa siya. Pero syempre tututok tayo sa kanya lang. Dahil nga i-appoint siya. Ano ang sabi sa atin dito? Ang gagawin pala nito, ang laro daw pala diyan sa Bureau of Customs, kapag may bagong merong papalit, kunyari ito si Sayarot, usap-usapan na siya ang papalit dito kay Rubio, ay ipinapakilala siya sa mga negosyanteng smuggler para magmano daw. Mano po, di ba? Mano po, Ninong. So pag nagmamano si Ninong, di ba? Parang baliktad yata. Di ba? Magmamano, magbibigay ng pakimkim.
Yun ang gustong iparating sa atin. Alam naman natin na talamak ang kawatan dyan sa Bureau of Customs dahil nga yan ay negosyo na ng gobyernong bangag na ito. Hinawakan na nila yan, di ba? Ulit-ulitin natin, ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakalagay yan sa Nika report ni Clarita Carlos at ang pamilya niya nasangkot sa smuggling. Ayon sa ating source at meron tayong screenshot niyan, pero ang ating puting ahas dyan ay ayaw niyang i-reveal ang kanyang FESLAC. Now, so alam nyo na kapag lumabas ang pangalan ni Sayarot, isinabi ko na sa inyo mga palangga. Diba? Imagine ninyo na non-bailable yung case nun. Okay? Paanong nakaligtas, paanong naabsuelto sa kaso? Yan ang tutukan dapat ng ating magagaling dyan sa Pilipinas na kung paano yan, sino ang mga, kung yan ay dinistrong, well, definitely, kasama nila, bangag at nila Lisa ni Tambaluslos, tao nila yan sa kanilang mga state visit. Nahuli, ang kakapal talaga ng mga mukha. Then kapag natuloy yung appointment, alam nyo na. At least sinabi ko na sa inyo, mga palangga. Grabe, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, kailan kayo kikilos? Okay? Sino ang kikilos? Kaya dapat kumilos na kayong lahat. Di ba? Kailan? Antay nyo pa bang maubos na lahat ng inyong ang yaman ng Pilipinas at mai-transport na naman itong mga bangag na ito sa iba't ibang offshore accounts nila? At not only that, kasama po dyan ang mga tiwaling senador, kongresista, mayors, governors, lahat ng mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya naman kayo ay what? Sobrang delubyo ang inyong nararanasan at ngayon ay ihaharap pa kayo sa bratatatatat. You know what I mean, di ba? Bratatatatat sa South China Sea. Kung hindi pa kayo gising sa pambubudol ni Kuting o ni Vangag na sinabi niya during the campaign period, di ba? Na friends to all, enemy to none. Nang ibig din sabihin, hindi tayo makikipag-away kanino man, sa halip ating ipalaganapin ang diplomasya o hindi pakikipag bratatatatat o bang-bang-bang. Pero nakita nyo naman na nagbago na at nagtapang-tapangan na etong Bangag Junior na ito. But definitely, alam nyo na yan, yung mga kasunduan na pabor sa kanila.